ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo. Yon sana mga kababayan po natin, ang konfirmasyon ni Attorney Salvador Panilo na sisipot ang dating presidente. At ang pagkakaalam ko ay nandito na po sa Manila ngayon, no, yung team ng dating presidente at nakahanda na po para sana bukas. Ang problema, itong makakapalang muka na duwag naman pala ng mga kongresista ng Quadcom, abay inatras po nila at inurong po sa 21 ang muling pagdinig sa Quadcom. Akala ko ba matapang si Abante, Varvers, Paduano, no? Na marami daw po silang itatanong sa dating presidente. Ngayon, kumasa, sisipot, inatras nila. At si Fernandez may 20,000 daw po na tanong. Kalokohan, 20,000. Parang pangag din eh. Hindi rin alam ang kanyang sinasabi. Anyway, ano ba yung panawagan ni Atty. Salvador Panilo? Bakit sila kinabahan, mga kababayan? Diyan sa Quad Committee hearing, kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna. Nako po, marami na palang nagkansila ng lakad at nag-file na po ng leave of absent para bukas. Paano yan? I-cancelan nyo rin muna yung inyong pag-absent, no? At ituloy nyo muna yung inyong paglakad. Kung saan man po yung mga inyong importanteng transaction at lakad bukas, ituloy nyo muna. Dahil lang Quadcom ay mga budol. Mapanood nyo live. At sigurado maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung... Mukhang maraming pinag-usapan po, itong si Attorney Salvador Panilo at itong si PRRD, no? Patungkol sa magaganap bukas. Kasi ang pagkakaalam ko, no, hindi nila kayang takutin at harangin na magsalita at magmura si PRRD. Mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Oo, tama. Matagal na nilang hinahamon yan, no? Tinatawag pa nilang duwag, di ba? Ayan naman pala eh. Hindi sila uurungan ito. Tama. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo basta a-attend siya at yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ng Presidente Duterte. Ayun po mga kababayan po natin, no? Sayang, no? Excited pa naman tayo, no? At marami pa naman tayong mga kaibigan at mga kasamahan, no, sa Facebook, sa YouTube na sana ay pupunta bukas, no? At magpapakita ng suporta kay PRRD. At yun nga po, no, bago pa sila nagdeklara ng cancellation ng pagdinig bukas sa Quadcom, may natanggap na po tayo na impormasyon na nagmi-meeting po sila mula kahapon at ngayong umaga. So ang pagkakalam ko kasi, ang idea ko, yung kanilang pinag-uusapan ay kung ano po yung kanilang gagawin kung sakaling magmura si PRRD, no, at kung ano siguro at kung sino yung kanilang ipipresent na mga witnesses o yung mga nilang binigyan siguro ng mga script, no. I don't know kung haharap ba si Garma supposed to be. Siguro mukhang hindi pa sila handa at kinakabahan po sila na sila po ay magigisa, sila po ay masusunog sa sarili nilang inquiry or kunwari na in aid of legislation, no, na pagdinig. So medyo kinakabahan siguro sila, hindi po sila nakakasigurado na madidiin po nila si PRRD. Nag-aalangan sila, no? O baka may humarang pa, may mas mataas na puwersa na humarang sa kanila na wag nyo nang ituloy yan. Baka mayroong ding nagpaalala sa kanila, no, nag-remind sa kanila na wag nyo nang ituloy na paharapin yan si Digong, baka kayo ay mapapahiya, no? Kaya siguro pagkatapos ng kanilang matinding pag-uusap, ayan, nag-press con sila at ikinansila na nga po yung pagdinig bukas. Yan talaga mga kababayan po natin, no? Alam mo talaga kung sino yung may mga tinatago at may hawak na kasinungalingan dahil talaga ikakansila nila para lang maproteksyonan, no, ang sino mang tao na gusto nilang pagtakpan. At kung alam nila na masusunog po sila, mabibisto na nga po yung kanilang script, kaya ng kinanta ni Colonel Grijaldo doon sa Senado, ayaw na nila siguro maulit yung nangyari sa Senado. Kaya mukhang pinaghahandaan po nila. Kaya ang sabi, sa 21 na naman daw. So, tingnan natin kung si PRRD ay mag-attend pa ba pagkatapos nilang i-cancel ito. Maraming salamat and God bless.